Hindi sila magkapareho. Sa katunayan, magkaiba ang kanilang pinagmumulan at ang kanilang kalikasan. No? Ang kaligayahan ay hindi masama. Hindi, masama bang maging maligaya ka? Hindi po, no? Amen? Kaya nga po, ang sinasabi ng marami ng mga Pilipino, lalo na sa probinsya, no? Naku, mahirap yan. Masaya ka ngayon. Bukas, hindi. Diba? Sino naniniwala? May pamahiin po ang Pinoy. Napagkatawa ng tawa yung katabi mo, uy, huwag kang tawa ng tawa. Bukas, sigurado. Yun, walang joy po yun. Tayo po, kahit tumawa tayo ng tumawa o umiyak tayo ng umiyak, wala pong kinalaman ng ating joy sa ating tawa at iyak. Amen? Kasi ang joy po natin, iisa lamang ang pinanggagalingan. No? Hallelujah. No? Ang kaligayahan ay hindi masama, ngunit kapag ito ang ipinalit. No? Kadalasan kasi gusto natin yung ngayon na. Masaya na ako ngayon, ito na. Kaya dahil yun ang pinili natin, bukas, hindi ka na masaya. Bakit? Wala na, ubus na eh. Masaya ka, may 1 galon na ice cream sa bahay. Oh, saya ko, may ice cream, yes. Paborito mong ulam. Pero bukas, hindi ka na masaya. Bakit? Doon nakabase yung saya mo, ubus na yung adobo, malungkot ka na. Amen? Gets nyo? Katulad lang din ng bagong kotse. Bumili ka ng bagong kotse, brand new. Yes, ang saya mo. Nung nagasgasan, hindi ka na masaya. May gasgas na eh. Diba? O kung anumang bagay na kumupas na, luma na. Amen? Doon nakabase yung ating kaligayahan madalas, no? Kaya nga minsan, sa mga mag-asawa, bagong kasal, ang saya niyan. Saya namin. No? Lahat, terno lahat. Terno sa sapatos, lahat. No? Pero pagkatagal-tagalan, nawala yung saya. Bakit? Doon nakatuon eh, sa itsura ng asawa. Di ba? Hindi na siya masaya. Bakit? No? The law of gravity. No? Bakit? Ang totoo, hindi na tayo pupunta doon. Wala po tayo sa pag-aasawa. Amen? Pero ang kagalakan, kahit anong itsura niyan, mahalin mo yan. Masaya ka dahil siya no? Kailan mo huling sinabi, no? Masaya ako na ikaw na pangasawa ko. Ikinagagalak ko. No? Ako minsan pag sinasabi ko sa asawa ko yun, parang, ayun ka na naman, hindi siya sanay na sinasabihan ko siya ng gano'n. No? Wala lang, nabanggit ko lang. No? Ang kaligayahan ay hinahabol ng marami. No? Kung saan-saan tayo naghahanap ng kaligayahan. Naghahanap tayo ng kaligayahan sa dahon, naghahanap ka ng kaligayahan sa bote, naghahanap ka ng kaligayahan sa mga ilaw, naghahanap ka ng kaligayahan sa kung sino magaling magmasahe, naghahanap ka, nagigets nyo? Ang saya-saya mo, nasa China ka, pag uwi mo, malungkot ka na. Bakit? Uwi ka na naman sa Pilipinas. No? Nandun yung saya mo eh. Amen? Pero ang gusto ng Lord, yung matuklasan natin, yung totoong kagalakan. Kasi apektado po ang lahat pag nakabase po sa saya. No? Dahil masaya ka ngayon, galante ka. Ang saya ko ngayon. Libre ko kayong lahat. Paano pag hindi ka na masaya? Kawawa naman kami. Paano kung hindi ka na masaya? Hindi ka na magbabasa ng Biblia. Ang saya ko ngayon. Mag-church ako. Kung hindi ako masaya, hindi ako mag-church. Ganun ba yun? No? Kasi ang kagalakan goes beyond our feelings. Amen po ba? Well, in fact, ang joy is not about our feelings. No? Walang bahagi sa Biblia na nagsasabing kailangan mong maging masaya. Amen? Hindi sinabi ng Biblia, oy, ikaw dapat lagi kang maging masaya. And yet, ang sabi po doon, be joyful. Amen? Amen po? Parang hindi na kayo masaya. Ayoko na, naninero mo na si Pastor, parang ayoko nang bilhin yung bagong relo. Wala rin palang kwenta yan, kahit bago, luluma din. Diba? Hindi ko na bibilhin yung bagong t-shirt. Hindi naman yun ang sinasabi ko. Kaya nga lang, kung bibili ka, dalawahin mo para magtag-isa tayo. Pares tayong masaya, di ba? Mandamay ka sa kasiyahan. Hindi, joke lang. Ang kaligayahan ay hindi masama. Ngunit, kapag ito nang ipinalit mo, kaya nga walang sinasabi po sa Biblia na dapat maging masaya po tayo. Ngunit, malinaw. Sabihin nyo nga po, malinaw. Malinaw na malinaw. Amen? Huwag mo na ituloy. Ngunit malinaw na inuutos ng Biblia na mamuhay ka ng may kagalakan. Kung dahil ito ay inuutos, ibig sabihin pala, ine-expect ni Lord na maging joyful tayo. Hindi lang every Sunday, hindi lang tuwing birthday mo. Sino yung masaya birthday niya kahapon? Dami niya regalo. No? Dami ba? Wala nga eh. Zimri, wala daw. No?
So, kailangan maging malinaw po na ito po ay unang-una, utos ng Diyos po sa atin na mamuhay ng may kagalakan. So, ang ating sitas na babasahin po ngayon ay nasa Philippians chapter 4, verse 4. Sabi po doon, rejoice in the Lord always. Sabi niya, magalak ka sa Diyos. Hindi niya sinabing magalak ka sa katabi mo. Hindi niya sinabing magalak ka sa gamit mo. Rejoice in the Lord, always. Ano ibig sabihin ng always? Tinignan ko po ang Grego at ang, ano pa ba isa? Hebrew, ang Hebreo po ng rejoice. Alam mo kung ano? Yun din, rejoice talaga. Wala na ibang explanation. Yun din ang ibig sabihin. Sabi doon, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. No? Inulit-ulit yung salitang rejoice. Ibig sabihin, mahalaga. Nais ng Diyos na matutunan natin ang kagalakan kasi meron itong kinalaman sa ating pananatili, sa ating hindi pagbagsak. Amen po ba? Later on, makikita po natin. No? Ang katotohanan ay hindi nakatuon ang Diyos sa pagbibigay ng kaligayahan ayon sa ating nais. Kaya nga, siguro madalang o hindi namin na ipagpipray na, Lord, dalahin ko, Lord, mapasaya niyo po si Chriselle o sana maging masaya lagi si Annalyn o kung sino man, no? Hindi po yan ang prayer namin. Ang prayer namin, Lord, nawa, there will always be joy sa buhay ng taong ito. Amen? Dahil alam po namin, joy is something na hindi po pwedeng imbentuhin ng tao. Dahil ang joy ay galing sa Diyos. So si Lord nakatuon siya. Saan siya nakatingin? Nakatingin siya sa paghubog ng ating pagkatao. At ang kagalakan ay isang mahalagang bahagi. So pag hinuhubog pala ang karakter natin, hindi niya ibibigay yung luho mo. Amen? So kahit nahihirapan ka na, hindi ka alisin ni Lord dyan. Alam mo bakit? Gusto niyang matutunan mo yung joy. Na Lord, alam ko, kahit nandito ako ngayon, hindi magtatagal, pagpapalain mo rin ako. Makakaalis din ako. Pero habang nandyan ka, matutunan mo. No? Ang sabi kasi ng iba, para matutunan natin yan, kailangan matuto tayong maging masaya. Hindi po. Ang pagiging masaya ay mababaw. Pero yung joy na tinuturo po ng Diyos, malalim po yan. Can you say amen? At sabi po sa Nehemiah chapter 8 verse 10, do not grieve for the joy of the Lord is your strength. So yan ang text natin for this service, no? Nehemiah chapter 8 verse 10. Do not grieve for the joy of the Lord is your... The joy of the Lord is your... Kaninong joy? Joy mo? Joy ko? The joy of the Lord. Amen? Yung kagalakan ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. And what does that look like, no? Sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang salitang ginagamit para sa kagalakan ay isang bihirang salita sa lumang tipan. Ang kahulugan nito ay kasiyahan o masayang pagpupuri, no? Ang kagalakan ay isa rin sa mga bunga ng banal na espiritu. Hindi natin bunga po yan. Kaya kung alisin natin ang Diyos sa buhay po natin, walang joy sa buhay mo. Kaya ang pursuit mo lagi ay happiness. Kasi hindi mo mararating ang joy kung wala si Lord sa buhay mo. Can you say amen? Kasi po ang joy galing sa Diyos. No? Ay, hindi ako, pastor. Masaya po ako lagi. Masayain lang talaga ako. Happy lang. No? Happy lang. No? Kasabihan nga po sa Antipolo, happy lang. No? Kahit may problema, happy lang. Pero hindi po, nakakabaliw po yun eh. Paano kang magiging happy lang kung nasa ICU yung asawa mo? Paano ka magiging... Hindi po eh. Ang hinahanap po yung joy. Sabi mo sa katabi mo, sa joy tayo. Amen? Hindi lang yung happiness. Amen po ba? Hindi po ako galit. No? Paano po natin makukuha yung happiness? No? Saan po ba? No? Sabi doon, ito po ay bunga ng Holy Spirit. Sabi po sa Galatia 5:22, malinaw na malinaw. But the fruit of the Spirit is what? Joy. Amen. So hindi natin bunga. Wala sa atin. Kaya ang ganitong uri ng kagalakan ay hindi o gawa o likha ng isang tao. No? Marahil nakapaglikha ka ng isang bagay na nakakapagbigay ng saya. No? Ito ang isang ito ang isang pangit minsan pag pumasok ka sa karnabal. Nakarating na po ba kayo sa karnabal? No?
Disneyland, sino nakarating na sa Disneyland? Taas ang kamay, no? Pagpasok mo, ano ang pinopromote niyan? Happiness. Makulay, daming tao, daming pagkain, no? Pero ang tuwa lang po lang talaga doon, ang natutuwa lang po talaga, yung mga hindi nagbayad na pumasok. Yun lang po talaga. Pero yung mga pumasok na